Paglulunsad ng IMBOC movement, ating pag-uusapan kasama si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali rin, Ma'am Cheryl, at si Asek, nandiyan pala. I'm happy to see you. At ating mga kababayan, magandang tanghali din po. Inilunsad po ng Bureau of Customs ang IMBOC movement bilang bahagi ng Integrity, Accountability, and Modernization Program. Ano po ang pangunahing layunin ng kampanyang ito? Una-una, ang minana nating pagsubok ng Bureau of Customs na mula sa eleksyon, yung napapabilit ng mga korupsyon. Alam niyo, mangyayari lang lahat talaga ng pagbabago kung sasabayan natin na ibaba sa level ng mga individual o ng tao yung inaasahan natin na gustong-gusto natin magkaroon ng pagbabago po. No? Kaya nagkaroon kami ng IM movement, integrity, accountability, at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa na kapag natapos na ang termino niya at ang termino ko rin, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin, or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform needed and being asked for by the entire country. Level po ng personal ang dapat po nating isabay po doon sa ating ginagawang pagbabago ng Bureau. Commissioner, magandang tanghali po. Paano naman po makakatulong ang IMBOC movement upang maibalik at mapalakas ang tiwala ng publiko sa Bureau of Customs? Tama, Asek. Dalawa kasing ginagawa natin na para magkaroon tayo ng magandang pagbabago sa Bureau, na epektibo na pagbabago. Una-una yung modernisasyon, di ba? Yung full digitalization of our processes. Ibig sabihin, yung pag-submit ng dokumento ng importation or exports, pagko-compute, magkano dapat bayaran, hanggang releasing ng mga kargamento, lahat yan fully digitalized. So wala dapat magiging intervention pa ng mga tauhan namin sa Bureau of Customs. Ngayon, kakambal niyan na napakahalaga ay yung mismo bawat tauhan natin ay maisa puso nila yung bigyan ng mas matibay, mas malalim, at mas mabigat na pagpapahalaga yung kapakanan ng ating bansa na unahin dapat natin ito. No? Yan ay mangyayari pag kinausap natin isa-isa yung ating mga empleyado, at kung maaari, marami sa amin, marami sa kanila ang sumama dito sa movement na to. Hindi naman 100% sasama dyan, syempre. Ang importante, marami tayong mga kasamahan na maniniwala na sa level ng individual magsisimula ang pagbabago ng Bureau of Customs kasabay ng modernisasyon natin sa ating mga proseso. Commissioner, binibigyang diin po sa programa ang integridad at pananagutan ng bawat empleyado. Sa practical na aspeto, paano po ito ipatutupad sa araw-araw na operasyon ng BOC? Tama yan. Una-una, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ang nangyayari naman ng problema ng korupsyon kapag yung mga tauhan ay nape-pressure din sa utos ng kanilang mga boss. Ito ang practical applications lang. Pinililiwanag ko lagi dahil sa movement na to, yung salitang integridad at accountability. Ibig sabihin yan, yung ating sinusumpaan tuwing Lunes sa flag ceremony, 4 na panunumpayan para sa bansa, para sa pamilya natin, para sa sarili natin, at para sa Diyos kasama pa. Dapat tuparin natin yan araw-araw. Kapag ang trabaho mo ay mag-compute magkano dapat pagbayaran, dapat tuparin mo yan. Kung ang deklarasyon ng isang kargamento ay 10 milyon, hindi mo po pwedeng pababain yan. So sa level ng trabaho, yung pagiging tama, yung iyong ginagawa, eksakto, walang labis, walang kulang, ika nga, yun yung integridad. Dahil sinusumpaan natin yan tuwing Lunes. Pagdating naman sa accountability na tinatawag, simple ang pagpapaliwanag ko dyan sa aking mga kasama. Ang accountability, ang ibig sabihin yan, kung ano ang iyong desisyon, kung ano ang iyong aksyon, ikaw ang mananagot niyan, hindi ang boss mo, hindi ang iyong kasama sa trabaho. Pag ikaw ay gumawa ng tama, salamat, kasi trabaho mo naman yan. Kung ikaw ay gumawa ng mali, pananagutan mo yon. Hindi mo po pwedeng ituro na yan ay utos ng boss mo
o utos na kisama ka sa mga kasamaan mo sa opisina, ang accountability, napakalinaw yan. Meron kang dapat na trabaho, gawin mo yon. Walang excuse, walang alibi kung bakit ka gagawa ng mali. Kaya yung accountability, very clear yan. Hindi mangyayari mga problema natin kung ang isang empleyado ay alam niya yung trabaho niya at alam niya dapat niyang gawin yon nang walang pagpapalusot o walang pagbibigay ng alibay na ikaw ay nautusan lamang. Malinaw yan. Hindi kailangan maging napakatalino na may PhD ka pa. Ang accountability is very clear at integridad very clear. Every Monday na napapaalala sa atin yan at yung trabaho mo oras-oras, dapat gampanan mo at yan ay utang mo sa sarili mo, utang mo sa pamilya mo at utang natin sa bansa. Commissioner Ariel, sa matagal po na panahon, naging hamon sa Bureau of Customs yung mga aligasyon ng corruption at iba pang mga anomalya. Paano naman po naiiba itong bagong programa ito sa mga nakaraang reforma ng BOC? Kagaya ng nabanggit ko, Asek, ito ay kakambal ng modernisasyon nating ginagawa. Habang umaasa tayo na sa level ng individual, mas mamahalin natin yung bansa kaysa sa sarili natin. Habang yan ang idinidik natin, ipinapaalala natin sa ating mga kasamahan, ang kakambal nito ay yung modernisasyon na lagi kong pinapaliwanag na yung ating proseso sa loob ng Bureau ay i-digitalize natin 100%. Hindi po pwedeng 90% lang yan, hindi po pwedeng 99%, 100% fully automated ang ating mga proseso. So yan, magkakambal yan. Marahil, yung approach natin ngayon, pinagsasabay natin yan, malaking pagkakaiba yan. Nakikita naman natin, kahit pa paano, nararamdaman natin yung resulta, Kung mababanggit ko lang, modest aside, simula tumataas, higit pa doon sa inaasahang koleksyon, more than 1.1 billion ang ating lampas na koleksyon ng January. Noong February, more than 700 million ang lampas natin surplus. Kahit pa Chinese New Year yun na inaasahang bababa ang koleksyon, umangat pa rin ang ating koleksyon. Noong Marso, umangat pa rin ang ating koleksyon ng mahigit 1.2 billion pesos. At ngayong Abril, humigit tayo, nakapag-deliver tayo ng surplus na 7.8 billion pesos. Record ito, trend record setting ito. Ngayon, ba't ko pinapaliwanag yan? Ang indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagko-compute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo kahit papano nararamdaman natin base sa resulta. Hindi haka-haka po yan, hindi po yan spekulasyon. Kung ang pagbabasihan natin ay yung collection performance na ito'y napakataas kung ikukumpara sa target at napakataas lalo na kung ikukumpara doon sa the same period last year. Ito ay indikasyon na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa Bureau to. Dahil may procurement process din po tayo dapat igalang upang mailagay natin yung mga equipment natin, sistema, teknolohiya na available naman upang talagang sabayan yung IM movement namin. Commissioner, nabanggit niyo nga po yung pagsusulong ng modernisasyon. Ano pa po yung mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinatutupad para mapabilis at maging mas transparent ang serbisyo ng BOC? Yun nga po, nabanggit na po natin kanina sa bidding, pag-avail natin ng mga social media platforms upang magkaroon tayo ng transparency sa bidding. Pangalawa, yun sa amin mga X-ray machines, yung scanning machines, upang makita po yung mga nasa loob ng mga containers na ini-import. So, ginawa po nating integrated niyan sa aming command center. Ibig sabihin na dati yung mga imahe na nakikita sa loob ng X-ray ay hindi kagad-kagad yan nakikita sa operation center at hindi ho yan kagad nakakapagbigay ng ulat kung ano yung laman na nasa loob. Kapag ho kasi hindi nakikita kagad sa operation center yung imahe sa loob ng container, yan po ay nagkakaroon po ng pagkakataon magkamali o maliin po yung iniuulat na laman ng kargamento. Ngayon, dahil po yan ay integrated na at i-integrate pa po namin yung buong Pilipinas. We have 56 ports
17 major ports at 39 subports. So dapat yan lahat makita namin sa isang operation center. Sinimulan na namin ito dito sa Maynila. Kaya yan ay malaking tulong din sa amin upang maiwasan yung tinatawag na misdeclaration. Ibig sabihin, ang misdeclaration, yung laman ay dadayain, hindi sasabihin yung totoong laman po. So, pangalawa po yan na napagbago na natin. Pangatlo, meron po kaming pakikipag-ugnayan halimbawa sa LTO, sa Land Transportation Office, para sa electronic certificate of payment ng mga sasakyan na pagbayaran, na kapag yan ay maganda ang pagbabayad, tama, at tama po ang dokumento, automatically, digitally na itatransmit po namin yan sa LTO. Sa ganung pamamaraan ay iwasan po natin yung madaya po at magkaroon po tayo ng car smuggling. Well, Commissioner, balik po tayo dito sa IMBOC movement. Paano niyo po hinihikayat ang bawat empleyado sa BOC, mula po sa mataas na opisyal hanggang sa rank and file personnel, na maging bahagi ng pagbabago sa ahensya? Unang-una, kumuha po kami ng mga katiwa-tiwala po, na outsiders po, ibig sabihin consultants po, na libre lang naman po dahil ito yung mga personal kong kaibigan. No? Credible sila, importante po yan na alam po nila yung kanilang sinasabi at sila po ay paniniwalaan natin mga tauhan. In our case, unang hiningan ko ng tulong si Mr. Anthony Pangilinan. Kilala naman po siya sa mga programa ng personal transformation ng mga managers, magiging mas professional, magiging mas visionary, magiging mas mapagmahal po sa ating bansa. No? Kumuha rin po ako ng isa pang kaibigan, si Pastor Jojo Baldo, para kahit papano naman po sa larangan po ng medyo may spiritual aspect din po, matulungan din po ang ating mga kasamahan. At hindi pa po kami titigil doon. May mga nagbo-volunteer po from the private sector na tumulong dito sa IM movement. Natutuwa naman po kami. Kumbaga, libre lang po sila dahil gusto nilang makatulong sa pagbabago ng BOC. So, ganun po. Number one po yun. Kumuha kami ng marunong magpatakbo ng programa at credible po sila sa kanilang mga ginagawa. At ginawa ko rin po upang mahikayat yung ating mga kasamahan, very clear yung inilatag nating programa. Sa tulong din po ito ng isang mataas na miyembro po ng Catholic Church dito sa Maynila. Ang mga obispo po yan, tinutulungan din po kami. Ang ibig sabihin, sa laki po ng problema ng BOC na gusto nating maayos, humingi na rin tayo ng tulong po doon sa hindi lang po ito problema ng koleksyon. Ito'y tinitingnan ko na rin po sa larangan ng personal development, spiritual improvement, spiritual engagement. Sama-sama na po ito para talaga po matumbok natin ngayon. Para naman po mahikayat yung ating mga kasamahan, hindi lang po kami umaasa doon sa mga formal or official leaders po ng ating Bureau of Customs. May mga leaders naman po kasi may mga pinuno na hindi naman po sila yung pinuno ng mga pantalan, subalit pinuno po sila kinikilala ng kanilang mga kasamahan. Sila po yung pinapatulong ko upang mahikayat nila yung kanilang mga kaibigan kasama sa trabaho na sumama po dito sa aming tinayong IMBOC movement. Commissioner, sa pagpapatuloy nga po ng IMBOC movement, ano po yung target o resulta na gusto nyo pong makamit sa mga susunod na buwan o taon? At paano po masisiguro na magiging tuloy-tuloy po ito at hindi panandali ang kampanya lang? Oo. Ang totoo, ma'am, talagang mahirap sukatin po yung personal na pagbabago. Kasi, alam niyo yun, siyempre makikinig yan. So, ang magiging sukatan ko po rito, kung ito po ay lumalawak talaga, yung kalidad ng mga sumasali, na monitor ko naman po yung kanilang trabaho. Kapag nakita ko po na dumadami sila at the same time, gumaganda rin yung kanilang outputs. Kung sa assessment, gumaganda yung kanilang rate of assessment. Kung yan ay police at intelligence, gumaganda po yung kanilang paghuhuli. Doon ko po tinitignan, itinudugtong ko po yung kanilang personal na pagbabago doon sa kanilang official results ng kanilang mga trabaho. Doon ko po masusukat yan. At overall po, tinitingnan po natin yung mga feedbacks from our partners or stakeholders. Sa ngayon po, natutuwa naman po kami. Yung mga Chambers of Commerce, Federation, even Makati Business Club, yung mga ganun pong mga samahan, nagbibigay din po sila ng feedback sa amin, importante yan, upang malaman natin yung kabuuan ng ating ginagawa ay epektibo, kasama na ang IM movement po natin. Yes, Commissioner, napakaganda po ng layunin ng IMBOC movement.
Sa punto pong ito, hingin po namin ang inyong mensahe para po sa publiko at sa mga negosyanteng umaasa sa maayos, mabilis at tapat na serbisyo mula sa ahensya ng Bureau of Customs. Sinisigurado ko po yung ating mga negosyante lalo na na kailangan talagang ang BOC ay maging mas maganda pa dahil ang halaga po ng BOC sa overall na kalakaran po ng ating ekonomiya, naintindihan po namin yan. Tanggap po natin ng isang epektibo, mas malinis at mas maayos na BOC ay makakatulong po sa mas magandang koleksyon po upang makalikom tayo ng tamang buwis, tamang pondo para sa mga programa ng ating mga ng ating pamahalaan na siya naman po makakatulong po sa ating mga kababayan. Wag po sila mag-alala. Unti-unti po naayos na po natin ang BOC natin. Hindi po kami titigil hanggat ito ay maging moderno at tama po, maging legasiya po ito ni Pangulong Bongbong Marcos na isa ko pa naman po karangalan na ako po ay pinagtiwalaan niya na makagawa po kami ng isang magandang legasiya, isang modernong BOC para po sa ating bansa. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.